All stories are based on true events. Nasa loob siya ng kumpisalan. Pero nakalakang kapilya mula sa labas. At sa pagitan ng dalawang kandila, may isang lumang santong kahoy na nakatingin kay Andres. Wala itong bibig, pero malinaw niyang narinig ang boses. Magsabi ka ng totoo. Ako nga pala si Junia. Ang episode natin na yon ay tungkol sa mga santo at mga makasalanan. Dalawang kwento. Isang lumang kapilya sa Pilipinas at isang maliit na templo sa Kyoto, Japan. Sa dalawang lugar na yon, walang humihingi ng dasal. Kumpisal ang hinihingi nila. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Tara at magsimula na tayo. Unang kwento, ang santo sa kumpisalan. Si Andres ay 30 at 6 na taong gulang. Trabaho niya ang maglinis at magsara ng lumang kapilya sa isang maliit na bayan sa Quezon. Tahimik siyang tao. Hindi siya masamang tao, pero may isang bagay siyang tinatakasan. Noong nakaraang buwan, may nawawalang pera sa kawan ng abuloy. Hindi malaki, pero sapat para kainin siya ng konsensya gabi-gabi. Sinabi niya sa sarili niya, ibabalik ko rin. Pero bawat araw na lumipas, mas naging madali ang magsinungaling. Sa kapilya, may isang lumang santong kahoy sa tabi ng kumpisalan. Hindi kilala ng karamihan ang pangalan nito. Walang pangalan, walang bulaklak. Mukha itong matandang inukit sa kahoy, may itim na halo, at may mga daliring mas mahaba kaysa normal. Ang pinakakakaiba, wala itong bibig. Tuwing gabi, nililinisan ni Andres ang sahig sa harap nito. At tuwing titingin siya sa mukha ng santo, pakiramdam niya may nakikinig. Unang gabi ng kakaibang pangyayari, naiwan niyang bukas ang isang kandila. Binalikan niya ito bandang 12:00. Pagpasok niya, patay na ang ilaw ng kapilya. Pero may liwanag sa kumpisalan. Isang kandilang nakasindi sa loob. At may taong nakaupo sa kabilang bahagi. Hindi niya makita ang muka, pero nakita niya ang kamay. Mahaba ang daliri. Itim ang kuko. Nakapatong sa kahoy ng kumpisalan, parang naghihintay. Andres? Napahatras siya. Walang ibang tao sa kapilya. Sarado ang tarangkahan. Nasa kanyang susi. Akala niya, pagod lang siya. Kaya lumapit siya para patayin ang kandila. Pagkapatay niya, tumunog ang kampana. 1, 2, 3. Pero ang tali ng kampana, hindi gumagalaw. Kinabukasan, may nakita siyang papel sa loob ng kahon ng abuloy. Walang pangalan. Walang mahabang sulat. Isang marka lang ang daliri, itim na parang uling. Sa ilalim nito, may isang salita. Ibalik. Hindi na siya nakatulog ng maayos. Nagdesisyon siyang ibalik ang pera sa gabi ring yun. Pero pagdating niya sa kapilya, wala nang kahon ng abuloy sa altar. Nasa loob na ito ng kumpisalan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang perang ibabalik. Pag-upo niya sa maliit na upuan, nagsara ang pinto sa likod niya. Crack!
At sa kabilang bahagi ng manipis na kahoy, may huminga. Aminin mo. Sinabi ni Andres, ibabalik ko na. Hindi yun ang tanong. Naramdaman niya ang malamig na daliri sa ilalim ng divider. Isa lang muna, sunod ang pangalawa, tapos ang ikatlo. Parang may kamay na umaakyat mula sa maling panig ng kahoy. Umamin ka. Hindi lang pera ang inakaw mo. Doon bumigay si Andres. Umiyak siya. Inamin niya ang pera. Inamin niya ang pagsisinungaling. Inamin niya na hinayaan niyang mapagbintangan ang matandang tagalinis. Biglang tumahimik ang kumpisalan. Bumukas ang pinto. Nakalabas siya. Akala niya tapos na. Pero pagtingin niya sa sahig, wala na ang anino niya. Nasa likod na ito ng santo. Nakatayo. Nakadikit sa paanan nito. Parang hindi na pag-aari ni Andres. Mula nun, tuwing gabi, may bagong kandila sa kumpisalan. At tuwing may taong magsisinungaling sa loob ng kapilya, tumutunog ang kampana kahit walang humihila. Sabi ng mga tao, gumaan daw ang mukha ni Andres. Pero hindi na siya naglalakad sa araw. Dahil kapag may liwanag, walang anino ang sumusunod sa kanya. Ikalawang kwento, ang hukom sa huling estasyon. Si Mara ay 30 at isang taong gulang. Trabaho ni Mara ang mag-alaga ng matanda sa Kyoto. Gabi ang shift niya. Sanay siya sa tahimik na kalye, saradong tindahan, at estasyong halos walang tao. Hindi siya takot sa multo. Mas takot siya sa atrasadong renta, pagod na katawan, at tawag mula sa Pilipinas na kailangan niyang sagutin kahit ubos na siya. May dinadaanan siyang maliit na templo malapit sa lumang tawiran. Sa loob nito, may estatwa ng matandang tagahatol. Malaki ang muka, mabigat ang kilay, at may matang parang hindi pumipikit. May mga papel na dasal sa paligid nito, pero walang mababasang malinaw. Para bang lahat ng pangalan ay binura ng ulan. Isang gabi, may nakita siyang lalaking nakaluhod sa harap ng estatwa. Matanda na, nakaitim. Paulit-ulit ang sinasabi, hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Tumigil si Mara sa tarangkahan. Hindi dahil gusto niyang makialam, kundi dahil ang estatwa nakatingin na sa kanya. Imposible yun. Nasa loob ang estatwa. Nasa labas siya. Pero ang ulo nito, bahagyang nakaharap sa tarangkahan. Sa takot, tumalikod siya at naglakad palayo. Pagdating sa estasyon, may resibo sa loob ng makina ng tiket. Walang presyo, walang oras. Pangalan lang niya, Mara. At sa ilalim nito, may isang tanong. Sino ang pinabayaan mo? Namutla siya. Dahil may isang tawag siyang hindi sinagot noong araw na yon. Galing sa kapatid niya nasa Pilipinas. Hindi dahil galit siya. Hindi dahil wala siyang pakialam. Kundi dahil pagod na pagod siya. Sinabi niya sa sarili niya, mamaya na. Pero mamaya, naging gabi. At ang gabi, naging katahimikan. Sumakay siya sa huling tren. Walang ibang pasahero sa bagon. Umupo siya malapit sa pinto. Sinubukan niyang tawagan ng kapatid niya. Walang signal. Tapos, may umupo sa tapat niya. Hindi niya narinig na bumukas ang pinto. Hindi niya narinig na may pumasok. Pero naroon ito.
isang matangkad na babae na nakasuot ng pulang coat. Nakayuko, mahaba ang daliri, at nainiping masyadong matatalas para sa tahimik na muka. Mara. Hindi gumalaw si Mara. Hindi niya kilala ang babae, pero boses yun ng kapatid niya. Mara, bakit hindi mo sinagot? Napatingin si Mara sa salamin ng bintana. Sa refleksyon, wala ang babaeng nakasuot ng pulang coat. Ang nasa tapat niya, ang estatwa ng tagahatol mula sa templo. Nakaluhod ito sa loob ng tren, pero sobrang laki para magkasya. Nakatupi ang leeg. Nakabaluktot ang mga daliri sa sahig. At ang bibig nito, dahan-dahang bumuka kahit bato ang muka. Magsabi ka ng totoo. Umiyak si Mara. Hindi niya sinabing wala siyang kasalanan. Hindi niya sinabing pagod lang siya. Sinabi niya ang totoo. Hindi ko sinagot kasi ayoko nang makarinig ng problema. Tumigil ang tren. Bumukas ang pinto. Walang estasyon sa labas. Tanging madilim na hagdan pababa. Lumapit ang babaeng nakasuot ng pulang coat. Inabot nito ang resibo. Nandun na naman ang pangalan ni Mara. Pero may dagdag na linya. Hindi pa tapos ang hatol. Pagkurap niya, nasa platform ng tren na siya. Normal ang ilaw. May ilang pasahero dumadaan. Walang babae nakapula. Wala ang tagahatol. Pero sa kamay niya, nandoon ang resibo. At sa likod nito, may bagong tanong. Kung tatawag ulit siya, sasagutin mo na ba? Simula nun, kapag may hindi sinasagot si Mara na tawag, tumutunog ang makina ng tiket kahit sarado na ang istasyon. At minsan, sa salamin ng tren, may tagahaton na nakaupo sa likod niya. Hindi para patayin siya, kundi para maghintay. 2 kwento, 2 lugar, isang tanong. Kung may kasalanan kang itinatago, kakayanin mo bang marinig ang totoo? Kung ikaw ang nasa loob ng kumpisalan, magsisinungaling ka pa ba? At kung ikaw ang nasa huling tren, sasagutin mo ba ang tawag? Magandang gabi at salamat. Tinapos mong kwento.